Welcome to Lesson 5, Imesi Delano. Ngayong araw, aaralin natin ang 12 buwan sa wikang Italyano. Today, we'll learn the 12 months in Italian from Gennaio to Dicembre, from January to December. Handa ka na ba? Let's count the months, feel the season, and say them out loud. Gennaio, Enero, febbraio, Pebrero, marzo, Marzo, aprile, Abril, maggio, Mayo, giugno, Junio, luglio, Julio, agosto, Agosto, settembre, Settiembre, ottobre, Ottobre, novembre, Noviembre, dicembre. Diciembre. Le stagioni in Italia o mga panahon sa Italia. Sa Italia, may 4 na panahon o le stagioni. Ito ay ang primavera, sa Tagalog, tagsibol. Pangalawa, estate o tag-init. Pangatlo, autuno o taglagas sa Tagalog. Panghuli, pang-apat na ito ay ang inverno o taglamig. Ang primavera o tagsibol, ito yung buwan ng Marso, Abril at Mayo. Ito yung panahon ng pamumulaklak. Ang estate o tag-init, ito ay sa panahon ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Mainit at masaya, panahon ng bakasyon, pagpunta sa dagat at maraming ani ng mga prutas. Ang autuno o taglagas, ito ay ang buwan ng Setyembre, Oktubre, Nobyembre. Ito ang panahon ng paglalagas ng dahon at tahimik. Ang inverno o taglamig, ito ay sa buwan naman ng Disyembre, Enero, Pebrero. Malamig at mapayapa. Maraming pagdiriwang ang ginaganap. May mga nyebe sa hilagang bahagi ng Italia. Sai cara, in Italia ci sono 4 stagioni. Davvero nonna, quali sono? C'è la primavera, da marzo a maggio, è la stagione dei fiori e il risveglio. Che bello! E poi? Poi viene estate, da giugno ad agosto. Fa caldo. Si va al mare, si mangia il gelato. Estate è la mia preferita. Dopo c'è l'autunno. Ad settembre e novembre le foglie cadono, si raccolgono le uve. Mi piace vedere gli alberi colorati. Infine c'è l'inverno, da dicembre a febbraio, fa freddo e nevica. Che meraviglia! Voglio vedere la neve. Sai cara, in Italia ci sono 4 stagioni. Sai ay galing sa salitang sapere sa verbo ng Italiano, na ang ibig sabihin ay to know. Ang sai sa Tagalog, alam mo, cara. Sa Tagalog, ito ay mahal o iha. Sa Italiano, ito ay isang adjetivo o nome affettuoso. Ito ay isang adjective, pero pwede rin siya maging noun, depende sa gamit. At ang adjetivo, cara, tawag na may lambing,
Literal ay mahal, ginagamit sa pakikipag-usap sa isang bata, kaibigan o mahal sa buhay. Ang in sa Tagalog ito ay isang pang-ukol nang ibig sabihin ay sa. Sa Italiano ito ay preposizione, in, sa English preposition. Ginagamit ito para sa bansa o malalaking lugar. Halimbawa, in Italia, in Francia. Italia, nome proprio, pangalang pantangin. Italia, pangalan ng bansa. Ang chi, ito ay isang panghalip sa Tagalog, doon o naroroon. Ito ay isang pronome na ito ay bahaging expression ng chi sono o mayroong. Tumutukoy sa presensya ng isang bagay. Sono, ito ay, ang ibig sabihin nito ay I, are, or exist. Ito ay isang verbo na mula sa essere, na sa English ay to be. Sa chi sono, ito ay nangangahulugang mayroong. Ang 4 ay numero 4. Stagioni, ito ay ang mga panahon o seasons. Tumutukoy ito sa 4 na bahagi ng taon: primavera, estate, autunno, inverno. Davvero, nonna, quali sono? Davvero, sa Tagalog, talaga ba? Totoo ba? Ito ay isang adverb o pang-abay, ginagamit para magpahayag ng sorpresa, pagdududa o pagtatanong kung totoo ang sinabi. Nona, sa Tagalog, lola. Nome, noun, pangalan. Tawag sa lola o matandang babae, ginagamit bilang tawag na may respeto at lambing. Quali, ang ibig sabihin ay alin, ano. Ito ay ang panghalip, patanong. Interrogativo, pronome or interrogative pronoun. Tanong ito na tumutukoy sa pagpili mula sa isang grupo o listahan. C'è la primavera da marzo a maggio, è stagione dei fiori e del risveglio. Ang che ay dalawang uri ng salita. Ito ay verbo plus pronome. Verbo, ito ay chi. Ang pronome ay e, na ang ibig sabihin ng che ay pag pinagsama ay mayroon. Kaya pinagsama yung chi na doon plus e ay ginagamit para sabihin may isang bagay sa isang lugar. Ang la, ibig sabihin ay ang sa Tagalog. Ang uri ng salita sa Italian, ito ay artikulo determinativo. Ito ay ginagamit bago ang pangalan o bago ang noun. Ito isang feminile, singulare. Matatalakay natin ito sa susunod na mga pag-aaral. Ang primavera, ibig sabihin ay tagsibol o spring. Ang uri ng salita sa Italian, ito ay nome or noun. Ito ay isang feminile, singulare. Da Marzo a Maggio, sa Tagalog mula Marso hanggang Mayo. Ito ay isang espresione di tempo, ginagamit para tukuyin ang saklaw ng panahon. Da a, mula o hanggang. O sa English, ang da ay from at ang a ay to.
sa Tagalog ay. Ito ay isang verbo na esere sa English, to be. Ito ay third person ng esere, ginagamit para magpahayag ng katotohanan o description. Dei fiori, complemento di specificazione. Ang dei sa Tagalog ay ng mga. Ang fiori ay bulaklak. Ang dei, pinagsama ang di sa Tagalog ng. Ang i naman pantukoy sa masculine plurale. Ang i, ito ay isang artikulo determinativo. Ang dei pinagsamang pang-ukol plus artikulo o presizione articolata. E del risveglio, meaning at ng paggising. Risveglio, paggising, muling pag-usbong. Ito ay conjunzione o plus komplemento. Karaniwang ginagamit sa poetic o descriptive na konteksto. Che bello! E poi, ang che, ito ay pronome, exclamativo, o panghalip na padamdam, meaning, anong, ang, ginagamit sa mga padamdaming pahayag. Sa ganitong gamit, nagpapahayag ng damdamin o reaksyon. Bello, adjetibo o pang-uri. Ang meaning nito ay maganda o kaaya-aya. Pang-uri na tumutukoy sa kagandahan ng isang bagay, tao o karanasan. Ang e ay isang konjunsyone o pang-ugnay, meaning at or and sa English. Ginagamit para pagdugtungin ang dalawang ideya o tanong. Poi, ito ay isang adverbio di tempo o pang-abay ng panahon. Sa Tagalog, ang meaning ay pagkatapos o sa ibang salita ay sunod. Tumutukoy sa susunod na hakbang, yugto o tanong. Ginagamit sa mga kwento o usapan. Poi viene l'estate da giugno ad agosto. Fa caldo, si va al mare, si mangia il gelato. Ang viene, ang uri ng salita nito ay verbo o pandiwa. Sa Tagalog, dumating. Mula ito sa third person ng venire. Sa Italiano, viene l'estate, dumating ang tag-init. L'estate o el apostrofo. Ang el apostrofo, ito yung pinaikling anyo ng la o lo. Ginagamit kapag ang sumusunod na salita ay nagsisimula sa patinig. A, E, I, O, U. Ang estate ay feminine at singular noun, kaya dapat sana ay la estate. Ngunit sa Italian, dahil nagsisimula sa patinig ang estate, letter E, inaalis ang A sa la at pinapalitan ng apostrophe, kaya naging l'estate. Ang ad, ito ay preposizione semplice o pang-ukol. Meaning nito ay hanggang sa o patungo sa. Ginagamit ito bago salita na nagsisimula sa patinig upang maiwasan ang tunog na magkasunod sa patinig. Ang fa caldo, ito ay espressione impersonale. Sa Tagalog, mainit. Literal na gumagawa ng init. Karaniwang ekspresyon para sa panahon. Si va al mare, meaning pumupunta sa dagat. Ito ay forma impersonale. Si va, pumupunta ang mga tao, kaya impersonal. Al mare, sa dagat. Ang impersonale sa Italian grammar ay tumutukoy sa impersonal form ng pandiwa. Isang paraan ng pagsasalita kung walang tiyak na gumagawa ng kilos. Sa Tagalog, ito ay parang pangkalatang kilos o ginagawa ng tao sa pangkalatan. Hindi tumutukoy sa ako, ikaw, siya, kami o sila.
Ginagamit ito para sa mga general na pahayag o karaniwang ginagawa ng mga tao. Si mangia il gelato, ibig sabihin kumakain ng sorbetes. Forma impersonale. Si mangia, it means kumakain ng mga tao. Il gelato, sorbetes. Hindi tukoy kung sino. Ito ay pangkalatang kilos o walang tukoy na tao. Estate è la mia preferita. Mia means ko o akin. Ito ay adjetibo, posesibo, feminile. Nagpapakita ng pag-aari, ginamit sa pambabae dahil preferita ay pambabae. Ang preferita sa Tagalog ay paborito. Sa Italian, ito ay adjetibo feminile. Pang-uri na nagpapahayag ng kagustuhan o paboritong bagay. Ginamit sa pambabae dahil tumutukoy sa estate, feminile. Dopo c'è l'autunno, da settembre a novembre, le foglie cadono, si raccolgono le uve. Dopo sa Tagalog, pagkatapos. Ito ay adverbio de tempo. Tumutukoy sa susunod na yugto o panahon. Le foglie means ang mga dahon. Ang singular ay la foglia, ang dahon. Kapag plural, le foglie, ang mga dahon. Ang la at le, ito ay mga artikulo sa Italian. Cadono, sa Tagalog ay nalalaglag. Ito ay isang verbo na mula sa kadere. Ito ay third person plurale. Si raccolgono, sa Tagalog ay kinokolekta. Ito ay forma impersonale, galing sa verbo na raccogliere, mangolekta. Walang tukoy na tao, ginagawa ng mga tao sa pangkahalatan. Le uve, sa Tagalog ay ang mga ubas. Ito ay nome feminile plurale. Sa singular ay luva, ubas. Karaniwang ginagamit sa konteksto ng pag-aani ng ubas para sa alak. Mi piace vedere gli alberi colorati. Mi, sa Tagalog ay ko o sa akin. Ito ay pronome personale indiretto. Tumutukoy sa taong may gusto, ako. Piace, sa Tagalog gusto. Ito ay mula sa verbo ng piacere. Sa literal, nakalulugod sa akin. Ginagamit sa pabaliktad na struktura sa Italian. Halimbawa sa Tagalog, gusto ko ang sorbetes. Ang paksa ay ako. Sa Italian, mi piace il gelato. Ang paksa ay il gelato. Nakalulugod sa akin. Sa Tagalog at English, ang karaniwang ayos ay ako ang gumawa ng kilos o gusto ko ang sorbetes. Pero sa Italian na gamit, ang piacere ang ayos ay ang sorbetes ang nakalulugod o nakalulugod sa akin ang sorbetes. Vedere means to see o makita. Ito ay verbo all'infinito, pandiwa sa anyong infinitive. Yi, sa Tagalog, ang mga. Ito ay artikulo determinato maskile plurale, pantukoy para sa panlalaki at maramiang pangalan na may espesyal na tunog o patinig. Alberi, sa Tagalog, mga puno. Ito ay nome maskile plurale. Ang singular nito ay albero, puno. Colorati, sa Tagalog ay makukulay. Ito ay adjetibo maskile plurale, pang-uri na tumutukoy sa kulay ng mga puno. Infine, c'è inverno, da Dicembre a Febbraio. Fa freddo e nevica. Infine, sa Tagalog, sa huli o sa wakas. Ito ay espresyone temporale. Ginagamit para ipaiwatig ang huling bahagi ng isang serye o kwento. C'è, naroon o mayroong. Espresyone pinagsamang chi plus e. Tumutukoy sa pagdating o presensya ng isang bagay dito, ang taglamig.
L'inverno, taglamig. Nome maskile singulare. Nagsisimula sa patinig kaya ginamit ang L apostrofo. Ang L apostrofo pwede sa pambabae o panlalaki bago ang patinig. Fa freddo, malamig. Espresione impersonale. Literal na gumagawa ng lamig. Karaniwang ekspresyon para sa panahon. Nevica, sa Tagalog, umuulan ng nieve. Ito ay isang verbo mula sa nevicare. Ito ay third person ng nevicare. Karaniwang tuwing taglamig. Che meraviglia, voglio vedere la neve. Che meraviglia, sa Tagalog, ang ganda naman o nakakamangha. Ito ay espresione esklamativa, padamdaming pahayag ng paghanga o tuwa. Voglio, sa Tagalog, gusto ko. Ito ay verbo, first person singulare ng volere. Mula sa volere, nais o gusto. Tumutukoy sa sarili, io voglio. Vedere means to see o makakita. Verbo all'infinito. La neve, sa Tagalog, ang nieve. Ito ay nome femminile singulare, pangalan na tumutukoy sa snow. Ginamit ang la dahil feminile at singular.